Holy Spirit, kailangan ka namin sa aming buhay. Gawin mo ang nais mo. Hubugin mo ang bawat isa. Hubugin mo ang bawat isa upang kami maging kalugod-lugod sa aming paglilingkod. Sapagkat alam mo, banal na Espiritu, wala kami kayahan kung wala ang iyong kapangyarihan. Kababaang loob kami lumalapit sa iyo. Kailangan ka namin sa buhay paglilingkod. Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. At maaari na kayong magsiupo. At ako'y mananatiling nakatayo. Okay? Teka muna, okay lang sinabi ko eh. Okay. Ano ang ibig sabihin ng workers enhancement? Ito pong workers enhancement ay sisimulan natin. Itong week na to, and every month, magkakaroon tayo ng workers enhancement. Instead na once a year lang kayong nagkakaroon ng character formation. Kaya hanggang ngayon ang character, isang taon, hanggang ngayon, taon-taon lang nababago. Walang pagbabago. So, ano ang ibig sabihin ng workers enhancement? Pagpapalawak, pinalalawak ang Amen. So, in biblical framework, workers enhancement often refers to the idea that serving others, especially with humility and love. Ibig sabihin na pinagbubuti natin ang ating paglilingkod ng may kababaang loob at pagmamahal. Amen? Itinataas nito ang isang karakter o katangian at impluensya na sumasalamin sa halimbawa ni Jesus. It's about recognizing that true greatness lies not in being served, but in serving others. The concept is not about diminishing oneself, but rather about growing in character and wisdom through service. Ulitin ko rather about growing in character and wisdom through service. Parang malungkot kayo Ang workers enhancement ay hindi nangangahulugan ng pagtataas ng isang lingkod sa isang mataas na katayuan o posisyon. Sa halip, ito ay tumutukoy sa pagpapaunlad at pagbibigay kapangyarihan sa mga individual sa loob ng isang balangkas ng pagiging tagapaglingkod. Na kung saan ang kanilang halaga at impluensya ay pinalalakas, pinagtitibay sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod at pagmamahal sa iba. Ito ay nakaugat sa halimbawa ni Jesucristo na nagpapakita na ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa paglilingkod sa iba, hindi ang paglingkuran. So workers enhancement na kadalasan
inilalarawan bilang isang lifelong journey. Ulitin ko ha, workers enhancement na kadalasang inilalarawan bilang isang lifelong journey. Isang patuloy na proseso ng paglago sa pananampalataya upang pagbutihin ang paglilingkod sa iba at ang pagiging katulad ni Kristo Jesus. It involves commitment to learn from and follow God's teaching, not just for personal benefits, but also to share that faith with others. Remember, mga kapatid, workers in enhancement is a journey, not a destination. It is continual process of learning, growing and maturing in faith upang pagbutihin ang ating paglilingkod sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kapag pinagbubuti natin ang ating paglilingkod sa ubasan, hindi tayo nagiging, alam na alam ha, hindi tayo nagiging pasaway. Tama yun. Hindi tayo nagiging reklamador. Huh? O bakit? Huh? Lifelong journey, parang nababago tayo. Hindi ko kung matagal na tayo sa gawain, nakakala natin okay na yung karakter natin. Akala mo lang yun. Pero tandaan natin ito, nakikita ang ating karakter. Hindi sa pamamagitan ng mga pagsasalita. Sa mga kilos lang, alam na. Nababasa nila ang ating mga kilos. Sabi nga ni Father Francis Parate, watching you. I'm watching you. So mga kapatid, ang theme o ang tema ng ating workers enhancement ay leadership. Leadership. Once a month, bibigyan natin kahulugan ang bawat letter ng leadership. Once a month, ha? Para hindi na yung once a year lang kayo nagpo-formation. No? Once a month, bibigyan natin kahulugan ang bawat letter ng leadership. Acronym. At ngayon, ako po ay naatasan na simulan ang unang letter ng leadership. Ano ba yung unang letter ng leadership? L. Letter L. Ang first L in leadership stands for okay naman yun eh. Okay naman yung sagot mo. Kaya lang iba yung outline ko. Ang first letter first L stands for listening. Listening. Okay? Ang pamumuno ay nagsisimula sa mabuting pakikinig. Hello po. Dito ko, ang pamumuno ay nagsisimula sa mabuting pakikinig. Proverbs chapter 1 verse 5. Sa pamamagitan nito, ang matalino lalong tatalino. At magiging dalubhasa ang kaunti sa kaalaman. Yan ay sa pamamagitan ng pakikinig. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang pagiging lingkod sa Diyos ay isang pangako sa isang paglalakbay. Isang pag-aaral. Isang pag-aaral na kung saan hindi ka magtatapos sa parehong lugar ng iyong sinimulan.
Ha? Ulitin ko ha? Isang pag-aaral na kung saan ay hindi ka magtatapos sa parehong lugar na iyong sinimulan. Ibig sabihin, dapat tayong nag-grow. Dapat tayong 23 years. Dapat nag-grow. Dapat tayong nag-grow na mapagbuti natin ang ating paglilingkod sa ating pagdalo ng mga formation, sa ating pagdalo ng workers enhancement. Dapat makita na ang pagbabago. At kung hanggang ngayon walang pagbabago, aba, mahiya ka sa sarili mo. Isip-isip din pag may time. Pero ang dami mo ng time, wala kang iniisip. ang sarap ng tawag. Praise God. Now, brothers and sisters, listen to this. Biblically, leaders are called to be good listener. Tama? Biblically, leaders are called to be good listener. Not just hearing, but actively listening to understand. To understand the needs, concerns, and perspective of those they lead. Pinakikinggan ang gusto. God listening is a key characteristic of effective leadership. Hello po. God listening is a key. Ito yung susi. A key characteristic of effective leadership. Reflecting humility, wisdom, and commitment to understand others. Inuunawa mo yung mga kasama mo? Nauunawaan ba ninyo? Salamat sa dalawa. Ha? Nauunawaan mo yung mga members mo. Amen? Leaders who listen attentively are better equipped to guide, make sound decision, and build strong relationship. Nagiging matatag ang samahan kapag nakikinig ka ng gusto. Amen? Kaya ang mga namumuno, mga namumuno ay dapat nagpapakita ng kahandaang makinig sa magkakaibang pananaw ng kanilang pinamumunuan. At mabatid ang kalooban ng Diyos para sa sama-samang kabutihan. Salamat, isa naman nakakasagot. Now, bilang karagdagan, leaders should be attentive to God's listening. To God's leading. Leading ko leaders should be attentive to God's leading and guidance in their decision making. Aligning their our action, with God's will and purpose. Pinakikinggan natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kung nakikinig tayo sa kalooban ng Diyos, pinakikinggan natin ang ating kapwa. Ang kapwa natin manggagawa. Kadalasan, ang pinakikinggan ng mga leaders, sorry po, bato-bato sa langit. Madalas, ang pinakikinggan, ang bulong ng mga bubuyo. Wala pang bulaklak, pero may mga bubuyog na. Ay, ang daming bubuyog. Bulong ng bulong yan.
pagka hindi mo pinakinggan, ano yun yung i-sting ka? No? Kapag in-sting ka, masakit. Mamamaga pa. No? Yan ang ginagawa ng mga bubulyo. No? Ngayon, bilang ikaw namumuno, susundin mo ba ang bulong ng bubulyo? Dapat hindi. No? Kasi yung bubulyo, naghahanap ng kakampihan. Kaya nga bulong ng bulong eh. Kaya nga bulong ng bulong para kampihan mo. Kaya nga bulong ng bulong nagpapaawa. Pagka nagpapaawa, kakampihan mo. Hello? Ito ang purpose ng workers enhancement. Para magising tayo sa katotohanan. Masakit. Pero totoo. Hello? Totoo. Good leaders dapat marunong makinig. Nakikinig sa kalooban ng Diyos. Nakikinig sa kanyang kapwa manggagawa. Hindi sa bulong ng bubuyo. Hello po. Purihin natin ang ating Panginoon. Ito as a leader, dapat meron tayong mapagpakumbabang pakikinig. Mapagpakumbabang pakikinig. Humble listening. Ano ba yung humble listening? Mapagpakumbabang. Kasi meron mga leader. Lagi nakataas ang loob. Taas mo. May skip net. Buti, skip net lang. May punlani ka sa loob. Yung kailangan meron tayong kababago para madali kang pakisama. Kung wala kang kababang loob, hindi ka lalapitan ng tao. Supla-suplada mo, pangit mo naman. Supla-suplada mo pa, feeling mo maganda ka, feeling mo lang yun. Kailangan meron tayong kababaang loob na pakinggan ang kapwa manggagawa. Amen? Humble listening involves a conscious and intentional effort to hear, understand, and respond with receptive and open heart to the Word of God and to the voices of others, particularly those in position of authority and guidance. Hello po. Ito mga kapatid ay tungkol sa pagbibigay prioridad. Pagbibigay prioridad sa pag-unawa at pag-aaral kaysa agad-agarang pagbabalangkas ng isang tugon o ang pagtatanggol sa sariling pananaw. Ito yung walang kababaang loob na namumuno. Ito yung mga nagtatanggol ka agad sa sarili. Hindi pinakikinggan ang sinasabi. Hindi balikan! Hindi pa nga naririnig eh. Hinusgahan na. Mali ka. Ako ang namumuno. Ako masusunod. Leader ako. Council to council. Hindi ka na. Ha?
Look at me. Council to. Hindi kita pakikinggan. Maraming leader na ganyan. Ang daming leader na ganyan. Kaya ang ganda nga ng tema natin eh. Leadership. Leadership. Now, good listening goes hand in hand with the mindset of Christ. Hallelujah. Good listening goes hand in hand with the mindset of Christ. Ito ay nagmumula sa isang mapagpakumbabang puso na nagtuturing sa iba na mas pahalaga kaysa sa ating sarili. Binibigyan mo ng halaga ang iba kaysa sa iyong sarili. Ibig sabihin, hindi ka nakatuon lamang para sa sariling kapakanan, kundi pati na rin sa kapakanan ng iba. Ito'y nakapagbubunga rin sa atin ng pagtiyatsaga at kabaitan. Hindi nagbabait-baitan. Narinig niyo na to, na ang nagbabait-baitan ay makakarating sa langit-langitan. Amen? So, ang pangalawang L sa leadership stands for, ano sa palagay nyo? First letter, listening. Ang pangalawang letter, L, lovable? Pwede rin. Learning? Pwede rin. Second L stands for long-suffering. Long-suffering. Amen? So mga leaders, mga kapatid, leader is not just about making decision or guiding others. It's about enduring hardship with patience and resilience, especially when things don't go as planned. Bilang isang namumuno, kailangan mong makayanan ang mga pagsubok na pangyayari. Hindi ko bilang isang namumuno, kailangan mong makayanan ang mga pagsubok na pangyayari. Maging mapagparaya. Tumugon ng mahinahon. Leaders, tumugon ng mahinahon. Yeah. Cool. Tumugon ng mahinahon. Cool. And in patience way. Hindi yung kung leader ka, ang taray ng bunganga mo. Hello po. No? Hindi ko leader ka, ang taray mo. Ikaw, wait for your turn. I'll be back on you. Kailangan marunong ka, mahinahon ka. Hindi ka mo nasa posisyon ka. Tatarayan mo na ang mga kapwa mo manggagawa. Leaders is not just about making decisions or guiding others. It's about enduring hardship with patience and resilience, especially when things don't go as planned. Aba, nabago ang plano! Nabago ang plano! Nung nabago ang plano, anong nangyari?
Ha? Anyari, yung nabagong plano. Nagtampo, nagsasaray na. Nag-unwind o uminom ng wine. No? No? Ang daming ganyan, ang daming ganyan. Kapag hindi nasunod yung gusto, oh my God. Lumalabas ang tunay na kulay. No? Tagal ng leader niya. No? Ganyan. No? Hindi ganyan ang dapat. Dapat marunong tayo bumalanse. Dapat marunong ka tumingin sa kapwa mo manggagawa. Hindi kung nasa posisyon ka. Iba na ang kinikilos mo. Amen? Ang kalidad ng paglago sa mahabang pasensya, sa long suffering, ay nakakatulong na mapanatiling mapayapa ang mga bagay. Itin ko ha? Ang kalidad ng paglago sa mahabang pasensya, sa long suffering, ay makakatulong na mapanatiling mapayapa ang mga bagay. Sa halip na palalain ang dati ng mapanghamong karanasan. Sa halip na palalain ang dati ng mapanghamong karanasan. Yung mga naging experience ninyo na binabalik-balikan, hindi makamove on. No? Ang long suffering ay makakatulong na mapanatiling mapayapa ang mga bagay. Kapag wala kang long suffering, laging umiiral ang katarayan. Bakit laging pinaiiral ang katarayan? Kasi nga, once a year lang nagkakaroon ng character formation. Kaya ang character, once a year lang nababago. Isang araw lang at pagkatapos ng isang araw, hindi na long suffering, long term na ulit. Balik na uli sa dati. Okay lang kung maaray, ha? Okay lang yung umaray. At least, aminado, kesa yung mapagkunwari. Ay, hindi ako yan. Ay, hindi ako yan. Ikaw yun. Ano yan? Dami. Ay, hindi ako yan. Yung turo ng turo. So, litin ko ha. Ang kalidad ng paglago sa mahabang pasensya ay nakakatulong na mapanatiling mapayapa ang mga bagay sa halip na palalain ang dating mapanghamong karanasan. Mapanghamong karanasan, yung experience mo na, babalikan kita. Sinaktan mo ko, babalikan kita. Tinarayan mo kung mas mataray ako sa iyo. Tignan mo lang. Just wait. Dito ha, basahin natin ang 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi dito, chapter 3 verse 9. 2 Peter. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness,
but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come in His repentance. So, si Jesus ang ating pinakahuling halimbawa ng pagtitiis. Meron siyang mahabang pasensya. Amen? Meron siyang mahabang pasensya. Si Jesus ay mayroong mahabang pasensya. Amen? So, balikan ko lang ha. Si Jesus ang ating pinakahuling halimbawa ng pagtitiis. Mayroon siyang mahabang pasensya. By focusing on Him, we gain strength and patiently bear trials and mistreatment. Madalas tayong nami-mistreatment. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Now, listen to this. Mga kapatid, ang long-suffering ay nakapagwawasak ng pader ng pagmamataas. Ang long-suffering ay nakapagwawasak ng pader ng pagmamataas. Being able to remain patient and not easily irritated by others bring a sense of freedom. Bukod dito, it is important for leaders to grow in long-suffering. With yourself recognizing that life is a journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. At ang paghahangad na lumago sa long suffering ay bahagi ng iyong spiritual na paglalakbay. Amen? Bahagi ng iyong spiritual na paglalakbay. Nag-grow ba tayo sa long suffering? Salamat sa dalawa. Purihin natin ang ating Panginoon. Meron pa ba tayong time? Marami pa. Ha? Hanggang 7. Ha? 7 minutes na lang ako? Ha? O 7 p.m. ha? Kala ko 7 minutes na lang. Ha? 7 minutes ka na lang, dali-dalian mo na dyan. Tapusin mo na yan dahil masyado na kami nasasaktan sa mga mensahe mo. No? Kaya bilis-bilisan mo na. 7 ka na lang. 7 na lang. Hindi ba? Masarap kung nabubuksan ng ating kaisipan sa pagiging, sa pamumuno. Pinagkatiwalaan tayo ni Lord sa pamumuno. Binigyan tayo ng kahalagahan ng pamunuan ng kanyang basan. Dapat 23 years na hanggang ngayon di pa kayo nabubuksan. Ngayon lang. Ngayon lang. At least, nasimulan natin ito. Kaya napakahalaga ang once a month meron tayong workers formation or enhancement. Napapalawak na natin yung ating mga natututunan. Sabi nga ni Sister Nomi, na Katoliko sarado. Kaya yung mga napag-aralan, saradong-sarado. Hindi pinalalago. Hindi pinalalawa. It's time na magising tayo sa katotohanan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Now, third letter L. Ano ang pangatlo? Ano sa palagay nyo? Ang makahula, bibili ko ng hindi Starbucks, Tim Horton.
Pakahula ng pangatlong L. Loyal? Pwede rin. Ha? Learning? No, pwede rin. Love? Pwede rin. Lahat ng sinasabi niyo tama. Iba lang yung outline ko. Ang pangatlong L stands for lighting the way. Lighting the way. Matthew chapter 5, verse 16. Sabi dito, ha? Sa Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew chapter 5, verse 16. Amen? So, mga kapatid, ang mabuting pamumuno ay tungkol sa pagbibigay liwanag, pag-iilaw sa daan, hindi ang pagtayo sa spotlight. Hello? Ulitin ko ha, ang mabuting pamumuno ay tungkol sa pagbibigay liwanag, pag-iilaw sa daan, hindi ang pagtayo sa spotlight. Now, sa mundong ito, in a world that obsessed with visibility, titles, recognition, it is easy to confuse attention with infant. Ngunit, ang tunay na pamumuno ay hindi kailanman tungkol sa pagiging nakikita. Hitin ko ha, ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging nakikita. Ito ay palaging tungkol sa pagtulong sa iba na makakita. Makita ang liwanag ng katotohanan. Hello po. Ha? Ang spotlight ay kumikinang sa isang tao. Ang spotlight ay kumikinang sa isang tao. Yung mga namumuno gustong-gusto, nasa spotlight. No? Para makita. Ha? Ay, ang dami niya. Dami. No? Ulitin ko ha. Ito ay palaging tungkol sa pagtulong sa iba na makakita. Makita ang katotohanan. Ang spotlight ay tumikinig lamang sa isang tao. Ngunit ang liwanag ng pamumuno ay nagbibigay liwanag para sa lahat. Sa landas na tinatahak ng kanyang pinamumunuan. When the leader stands in the spotlight, pakinggan niyo to. Pakinggan niyo to. Let me have your attention. When the leader stands in the spotlight, the focus stay on them. The focus stay on them. Their achievement sa kanyang mga nagawa. Their voices, yung tinig niya lang ang napapakinggan. Their success, yung kanyang tagumpay. Anong tawag dito? Ganitong leader. Brother Willie, leader. Di leader. Ang tawag sa ganitong leader, selfish.
Sa Tagalog, makasarili. Pero sa aming millennial, may bagong tawag yan. Got you! Akala nyo, Akala nyo, Okay. Sa English, selfish. Sa Tagalog, makasarili. Sa aming millennial, ibang tawag yan. Sa aming millennial, ang tawag yan, swapang. Di ba makasarili? Di ba? Makasarili. Katumbas ay swapang. Gusto sa kanya lahat. No? Merong leader na ganyan. Swapang. Hello, man. Gusto niya parangan ng tao. Pero tayo mga regular na manggagawa sa ubasan ni Yahweh Shaddai, mas gusto natin ang parangal ng Diyos na ginagawa natin ng tama, gumagawa sa tama sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Amen? Ganito ka. Malapit na tayo matapos. Huwag kayo magkakala. Leading ko lang ito, the leader stands in the spotlight. The focus stays on them, their achievement, sa kanyang mga nagawa, ang kanyang tinig lang ang dapat masunod. At ang kanyang tagumpay, kanya. Hindi sa iyo na. Anong tawag doon? Maganda yun. Buhaya. Sa Manila. Okay, mga kapatid. Okay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Okay. When a leader lights the way, the focus shift. Ang focus ay nagbabago. Ito ay gumagalaw, kumikilos patungo sa paglago, possibility and collective progress. Mga kapatid, lighting the way means creating clarity in confusion. It means offering direction when uncertainty creeps in. Lighting the way requires humility. Lighting the way requires humility. It requires emotional intelligence. It requires the confidence. It requires the confidence to step back so others can step forward. Hindi ko, It requires the confidence to step back so others can step forward. Great leadership is a quiet strength. It is clarity under pressure. It is courage without ego. It is courage without ego. Leading ko, Great leadership is a quiet strength. It is clarity under pressure. It is courage without ego. Magsitayo tayo lahat, mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang mga katangian ng disipulo ni Kristo ay lumalago. Dito ko,
ang mga katangian ng disipulo ni Kristo ay lumalago. Pinahahalaga ng pakikinig sa kapwa. Marunong magtiis. Mayroong mahabang pasensya sa kanyang paglilingkod. Nag-grow sa pag-unawa sa kanyang kapwa. At ang isang tunay na disipulo ni Kristo ay nakapagbibigay liwanag, nagiging liwanag sa kanyang kapwa gagawang nadidiliman sa suliranin. Nakapagbibigay liwanag sa kanyang kapwa manggagawa na nababalo ng madilim na mga pagsusumpo. Ang katangian ng isang tunay na disipulo ay dapat makita sa ating mga matatagal na naglilingkod sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Ano man ang iyong naging posisyon, ano man ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo ni Yahweh El Shaddai, tinawag kanya upang maging disipulo, mamahalaan ang kanyang ubasan. Pinagkatiwalaan ka, lubos kang pinagkatiwalaan ni Yahweh El Shaddai, na pamunuan ang kanyang ubasan. Kaya, ibigay natin ang the best sa ating pamumuno.
Isang karangalan ang tawagin tayo ni Yahweh El Shaddai upang siya ay mapaglingkuran. Maraming tinatawag, ngunit kakaunti lamang ang napipili. At mapalad tayo na pinili niya at pinagkatiwalaan na makapaglingkod sa kanyang umasan. Isang karangalan ang matawag na anak ka ni El Shaddai. Mga kapatid, taas natin ating mga prayer request. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, bilang iyong mga alagad, tulungan mo po kami na maging liwanag sa dilim, na pinagmumula ng pag-asa, makapagdulot ng encouragement to those who need it most. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong makapaglingkod kami sa iyo. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig, sa pamamagitan lamang ng aming pakikinig sa iba, sa aming kapwa, kami nakakapaglingkod na sa iyong umasan. Lord, may our words and action reflect your love and grace. At naway lagi namin hangarin na makapagdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At sa mga sandaling ito, Ama, muli kong itinataas ang mga prayer requests ng aking mga kapatid. Ang aking mga kapatid na tumugon sa iyong panawagan. At pati po ninyo ang kanilang mga binibiti sa buhay. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa iyo po po pinagkakatiwala ang kanilang mga prayer requests. Muli mo pong imulat ang iyong pagpalat, babagin mo lang kami. Abutin mo po ang aking mga kapatid na kinatagpo mo sa hapon ito. Ang kanilang pakikinig ay susundan mo ng mga himala at kababalagan sa kanilang buhay. Ito po ang aming sabot dalangin